Kumusta mga kaibigan? Sa episode na ito, ating tatalakayin ang buhay at karera ng isa sa mga kilalang kontrabida at karakter-aktor sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas, si Dick Israel. Alamin natin ang kanyang makulay na buhay, mga nagawa sa industriya at ang kanyang naiwan na alaala. Tara, samahan niyo ako sa pag-alala sa kwento ni Dick Israel. Dito, sa Pinoy Wisdom. Si Ricardo Vizcarra Michaca, o mas kilala bilang Dick Israel, ay ipinanganak noong Disyembre 10, 1947 sa Porac, Pampanga. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at maagang nahilig sa pag-arte. Ang kanyang likas na talento sa pagganap ay nadiskubre noong siya ay nag-aaral pa lamang. Nag-aral si Dick sa National University sa Maynila kung saan nagpakita siya ng interes sa teatro. Naging aktibo siya sa mga school productions at dito niya nahasa ang kanyang talento sa pag-arte. Hindi nagtagal, pumasok siya sa mundo ng pelikula bilang isang extra at unti-unting nagkaroon ng mas malalaking role. Noong dekada 70 at 80, sumikat si Dick Israel bilang isa sa mga pinakatanyag na kontrabida sa pelikulang Pilipino. Ang kanyang husay sa pagganap ng mga papel na kontrabida ay nagdala sa kanya ng maraming parangal at pagkilala. Ang kanyang malalim na boses, matalim na tingin, at kakaibang karisma ay nagbigay buhay sa kanyang mga karakter. Isa sa mga pinakaunang pelikulang nagbigay ng malaking break kay Dick Israel ay ang Bomba Arienda noong 1975. Sa pelikulang ito, ipinakita niya ang kanyang husay sa pagganap at nagmarka ito bilang simula ng kanyang matagumpay na karera sa industriya. Naging sunod-sunod ang kanyang mga proyekto at lagi siyang nabibigyan ng papel na nagpapakita ng kanyang galing bilang aktor. Ang ilan pa sa mga pelikulang kinabilangan ni Dick Israel ay ang Patayin sa Sindak si Barbara, 1974, at Huwag Mong Buhayin ang Bangkay, 1987. Sa mga pelikulang ito, ipinakita niya ang kanyang versatility bilang aktor at ang kakayahan niyang magbigay ng makatotohanang pagganap. Ang kanyang kontribusyon sa mga pelikulang ito ay naging bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Hindi lamang sa pelikula nagningning ang bituin ni Dick Israel, kundi pati na rin sa telebisyon. Lumabas siya sa maraming teleserye at drama anthologies kung saan patuloy niyang ipinakita ang kanyang husay sa pagganap. Ang kanyang mga karakter sa telebisyon ay tumatak sa isipan ng mga manonood at nagbigay sa kanya ng dagdag na kasikatan. Kilala si Dick Israel bilang isang mabuting kaibigan at kasamahan sa industriya. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba at laging handang tumulong sa kapwa-artista. Marami ang humahanga sa kanyang dedikasyon at profesionalismo sa kanyang trabaho. Noong 2010, nagkaroon si Dick Israel ng isang malubhang sakit na nagdulot ng kanyang pagreretiro sa pag-arte. Sa kabila ng kanyang sakit, patuloy siyang sinuportahan ng kanyang mga kaibigan, pamilya at mga tagahanga. Sa kasamaang palad, pumanaw si Dick Israel noong Oktubre 11, 2016 sa edad na 68. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan at mga tagahanga. Si Dick Israel ay isang inspirasyon sa maraming kabataan at mga kapwa niya aktor. Ipinakita niya na ang tagumpay ay makakamtan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at dedikasyon. Ang kanyang mga pelikula at teleserye ay nagsilbing patunay ng kanyang husay at pagmamahal sa sining ng pag-arte. At diyan nagtatapos ang kwento ni Dick Israel, isang aktor na puno ng talento at karisma na bagamat pumanaw na, ay nag-iwan ng isang di malilimutang legacy. Sana ay na-inspire kayo sa kanyang kwento at sa kanyang dedikasyon sa kanyang sining. Hanggang sa muli, mga kaibigan, salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na kwento dito sa Pinoy Wisdom.